Magandang araw mga pilosopo! Ito ang aming repetitio sa akda ni Father Ferios na pakikipagtagpo sa banal. Ang aming thesis, ang pakikipagtagpo sa banal ay isang personal na karanasan na siyang pumupukaw sa pandama ng tao ng labis na pagkahanga, kilabot at pagkaakit. Mga pantulong na punto, unang haligi. Sinasabi namin ito dahil ang karanasang pagkahanga sa banal ay nagpapakita ng pagkilala sa kanyang kadakilaan na lampas sa pangunawa ng tao. Ikalawang haligi, bukod dito sinasabi namin ito dahil ang kilabot sa banal ay pagtugon sa kanyang kabanalan at kapangyarihan na nagpaparamdam sa atin ng ating pagiging mortal at maliliit. Pangatlong haligi, sinasabi namin ito sapagkat ang pagkaakit sa banal ay paghilig ng buong pagkatao patungo sa Kanya, isang paghahalina na nagbubunsod ng paglapit at paghahangad. Mga personal na karanasan na naglalarawan ng bawat pantulong na punto. Unang karanasan, noong unang pagkatagpo ko kay Bishop Raul Dail, labis ang aking pagkamangha sa kanyang kabanalan, na siyang kusang nagpapalabas ng kanyang pagkamalikhain sa pagsasalita na sa gano'y nakatuon lamang ang aking atensyon sa kanya sa hinahaba-haba ng kanyang pagtatalumpati at humiliya. Pangalawang karanasan, yung karanasan ko naman kay Bishop Jose Cabantan ay nakakapangilabot sapagkat habang ako'y nagsuserve sa misa na siya ang nangulo, natatakot ako magkamali at sinisigurado ko na pulido ang lahat ng aking galaw na hindi ko masira ang solemnidad ng misa. Pangatlong karanasan, noong una kong nakita sa personal yung babaeng nagpatibok ng aking puso, ay ako'y naakit sa mismong puntong iyon. May kabanalan sa kanyang kagandahan na parabang hindi ito parte ng mundo, na parabang nakikita ko ang kagandahan ng Diyos sa kanyang mukha. Mga makatwirang pagtutol, unang pagtutol. Maaaring sabihin ng iba na ang pagkahanga, kilabot at pagkaakit ay mga emosyon lamang at hindi patunay ng tunay na pakikipagtagpo sa banal. Pangalawang pagtutol, tinutulan ng iba ang mga karanasang ito ay maaaring sanhi lamang ng psychological o social conditioning, hindi ng tunay na presensya ng banal. Pangatlong pagtutol, inaangkin ng iba na ang pakikipagtagpo sa banal ay dapat maging espiritual at hindi dapat madamitan ng makamundong emosyon o personal na atraksyon. Mga matibay na sagot sa pagtutol. Unang sagot, sa unang pagtutol, aming sinasagot na ang mga emosyong ito ay hindi lamang pang sarili. Sila ay may mga tugon sa isang bagay na tunay at lampas sa atin. Ang banal mismo ang nagbibigay balanse at hugis sa ating damdamin. Pangalawang sagot, sa pangalawang pagtutol, aming tinutugon na ang karanasan ay tunay at personal at ang banal ang siyang nagpapakilala sa pamamagitan ng mga ito. Hindi ito pangkondisyon, kundi pakikipag-ugnayan ng dalawang kalooban. Pangatlong sagot, ang pangatlong pagtutol, aming sinasabi na ang banal ay sumasaklaw sa lahat, kasama ang ating katawan at emosyon. Ang pagkakatawang tao ni Kristo ay patunay na ang espiritual ay hindi hiwalay sa material at emosyonal. Mga ilustrasyon ng sagot, unang halimbawa, tulad ng paghanga sa isang magandang obra maestra, hindi lang ito basta reaksyon, ito ay pagkilala sa presensya at galing ng lumikha. Pangalawang halimbawa, tulad ng takot sa malalim na karagatan, hindi ito takot lamang sa tubig, kundi paggalang sa kapangyarihan ng kalikasan na siyang larawan ng kapangyarihan ng Diyos. At ang pangatlong halimbawa, gaya na pagkaakit sa isang mabuting tao, ito ay hindi lamang pisikal, ito ay pagkahalina sa kabutihan at kagandahang nagmumula sa Diyos. Sa konklusyon, aming pinatutunayan na ang pakikipagtagpo sa banal ay isang tunay at personal na karanasan na nagdudulot ng pagkahanga, kilabot at pagkaakit, mga palatandaan ng kanyang pag-iral at pakikipag-ugnayan sa atin. Mga sariling pananaw sa mga sagot. Unang pananaw,
Ang emosyon ay hindi hadlang sa espiritualidad. Ito ay tulay upang maranasan ng buo ang presensya ng Diyos. Pangalawang pananaw, ang takot at pagkahanga sa Diyos ay hindi dapat magiging sanhi ng paglayo. Sa halip, ito ang dapat na magtulak sa atin upang lumapit ng may paggalang at pagtitiwala. Pangatlong pananaw, ang pagkaakit sa kabanalan ay tanda ng pagnanasa ng kaluluwa para sa Diyos, ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig at paghahangad. Pag-a-apply sa sariling buhay ngayon bilang mga seminarista. Unang pag-a-apply, sa aking paglago sa kabanalan, hahanapin ko ang mga sandaling ng pagkahanga sa Diyos sa araw-araw, sa liturhiya, sa kasulatan at sa kapwa upang lalo siyang makilala. Ikalawang pag-a-apply, gagamitin ko ang nararamdamang kilabot sa presensya ng Diyos bilang paalala ng aking pagiging alagad at responsibilidad sa banal na tungkulin. Pangatlong pag-a-apply, pahahalagahan ko ang bawat karanasan ng pagkaakit sa kabutihan at kagandahan bilang pagtawag ng Diyos upang lumapit at maglingkod ng buong puso. Yan lang Yan po. po. Maraming salamat at huwag kalimutang Mamiloso po.